Yung mga record, anak ha? Ano pong pangalan nila? Ano bang kanyan? Po, para po sa ano, project po, interview. Pinapa-interview po kasi kami tungkol sa mga ano, mga veterans po ng World War II. Dahil ka ba nag-aaral? Sa Manila po, Manila ay Manila College. sa Our Lady of Fatima University po. Ano yan? May mga tatanungan. Kita ka na kung hindi ko masagot lahat ng mga Okay na po. Ano pong pangalan nila? ano. Ano pong ano lang, trabaho niyo po nung ano, World War II? Kung klaseng trabaho ang kanyo. Ah, kahit ano po yan. Ano po? Rangko. Pagka sa pagkagirilya ko o sa Ano, yung pangkalahatan na trabaho. trabaho niyo po muna bago po kayo nag-service. Magsasaka at tumutulog sa magulang. Ang magsaka. Ilang taon po kayo nung mga ano, World War II po? Ang World War II, nag-umpisa December 8, 1941. Yun ang umpisa ng World War II na. December 8, 1941. Lungkot ka mo, anak nung nag-start. Yun ang una siya sa palis noon. Pinumba ang iba, Capitol sa palis. Mga ilang taon kayo nun lang? Edad niyo po? Siguro mga 12, 13, gano'n. Lagay mo na. Ano po una niyo naging pakiramdam nung nagka-World War II po? Siyempre, mabigat. At kung nga, hindi ka na malaya. Meron po ba kayong mga mga mahirap na naranasan nung nagka-World War II po? At siyempre, wala nung naano ng hapon dito nagkaroon ng mga hapon dito siyempre, mahirap ng buhay. Mahirap ng pagkain, gamot, gano'n. Sulak mo. Tao nagkakasakit. Ito, 1941 pa lang, hindi pa yung kasagsagan ng Gera. ng occupation ng Hapon. Dahil 1941 hanggang 1945 ang occupation ng Hapon eh. Pinakross yan ako from 1942 up to 1945 na. Yan ang panahon doon. Kasi po nauubusan po ng supply ng mga pagkain po ganun. Oo, dahil magsaka naman yung mga sibilyan ay yung iba
kukuha naman ng kuhan. Hapon. Hapon. Dahil pumunta sila dito, wala naman silang baon. Opo. Ang ating produkto dito sa Pilipinas, yun ang ikinabubuhay nila. Paano hindi maghirap ang Pilipino? Ah, meron po bang nag-alok sa inyo na magsundalo? Nung, Wala. wala po. Paano po kayo Kung dahil medyo bata pa rin ako, 13 ko, hindi pa po pwede? hindi pa pwede. Medyo tama-tama ka pa sa magulang mo, sa lolo mo, magtakot-takot. Pero kung ka lang yan, maaaring huliin ka ng hapon kahit na bata ka pa. Nung nag-guerrilla po kayo, gano'n po katagal yun? Ganito. 1942, September. Yan ang istorya ng mga nauna sa akin. Yun ang buwan, taon na napundar na itong guerrilla. Merong isang Yusapin na nagkano ng gira sa kwan sa Bataan. Nag-survive. Pero hindi naman siya survivor na talagang dahil nakasama pa siya sa sa Dismarch. Death March yung dito sa may Bataan na yun, nakalagay dun sa Bataan na yun. 1942. Ito is April 9. Kung surrender ng Bataan. Dito na po ba kayo nakatira ng World War II po? Dito. Pero may bahay kami dito. May asawa na po kayo nila? May asawa na po. Ngayon, pero na. Kaya ituloy ko doon, pagkano ng guerrilla, 1942. Hindi ko lang may bigay yung exact date. Basta 1942, sa mga nauna sa akin, yun ang sinasabi sa akin. 1944 ako na-indak dahil mas indak yun yung kusa mong Pagsali po. pagsali. Hindi pinipilit. Kahit na yung mga nauna, hindi pinipilit yun. Kusa sila na Kahit na yung mga ex-service, sabi sumabi din, nabubuhay. Kasi Civilian, at saka yung sabi, mga sundalo na galing sa Bataan, nagsama-sama na dito. Kaya nabuo ang ng Kabanggan. Yun ang convict na pabilang ang Kabanggan sa Western Luzon. Guerrilla forces. Kabanggan sector na yun. Nung sumunod na guerrilla, 1944 na. 1944 na. Kaya po na-induct ako October 1st, 1944. Bandang huli na yun. Kaya kwanta dito,
Hello, come in. May Tanungin mo na lahat anak ko. nabibigyo pa ako dyan. Opo, kasama po kasi sa project Oh, po. ngiti lola, kamo para makita kayo ng Ay di, pogi ako pagdating ko doon. Opo na. astig. Ay, isang po, konting-konti na po. Nakahawak po ba kayo na ano? Nasubukan niyo po bang kumahawak ng banililo? Mga magpaputok po ganun. Oo naman. Yung mga ranggo anak, mga Ano pong tumaas po ba yung rango niyo ng mga ano nito? Hanggang Kung lang ako, dahil medyo medyo bata pa. Siyempre, kung bata pa, ilagay sa mababa. Hindi naman nakaabot doon sa level na mataas ang pinag-aralan. Siyempre, yung pamunuan yan, tinitignan naman nila yung kategorya yung ako. Kahit na hindi nakaabot ng mataas ng pinag-aralan, pero magulang sa iyo, siyempre, nasa under ka. Opo. Private lang ako ng Tanong mo, magkakasabay po kayo nila Atty. Mendigorito, Abdul. nauna sila. Silang nauna. Opo. meron po bang mga ano lo, nagkagulo po ba dito ng dito sa Kabungan po ng World War II po? Naisama po ba yung dito kasi? Yung parang insurrection, yung pag-aasa, yung pag-aasa, gano'n. Yung ibig sabihin, Opo. walang pag-aasa dito. Wala naman po. Mga ilang taon po kayo nag-servisyo? Kon, 1944. Bali 9 months lang ako 9 months po. 1944, October, November, December, January 1945 na. Mayroon ng Amerikano dito, naglanding na sa San Makastor. Narciso. January 29, naglanding na ang Amerikano dito sa San Narciso. Ayun, naglanding na sila dyan. Eh, siyempre, mga guerrilla, baba na sila. Mayroon ng Amerikano. Doon ako pumasok din sa kuhan na activate kami. Na-activate kami. Yung mga guerrilla na iba na-activate. Promote. Bali po nung hindi pa po lumalandi yung mga Amerikano. Parang reserve pa lang po kayo ganun. Nasa kuhan kami kung nasaan sa bundok kami. Minsan nasa baba. Parang guidance ka. Dahil kung makita ka ng mga hapon, alam nila na Bang-bang. guerrilla ka. Putulin ang leg mo. Oo. Kaya delikado nun. Pero kami, medyo pa. Mga 17 years ko na siguro. Naumang 17. Hanggang November, nung na-activate kami, January 20 na na-activate na kami, kasama-sama na namin yung mga Amerikano. Na destino kami ngayon dyan sa mga tulay. Mapping operation kami dito sa buong Kabanggan. Mga nagpapatrol po. Nagpapatula kami. Yung tira-tira dyan na ako, yun ang pinapatay namin na Hindi naman po ano. Ano po yung karamihan na ginagawa niyo pag may nakikita ang mga kapatid? ay, siyempre, kung lumaban, piliin mo. Dahil di mo alam kung mayroong baril yun. Di, siyempre, unahan lang yan. Patukan mo. Ay, kung mag-surrender siya, hulin mo. Ano pong ginagawa niyo pag hinuhuli? Meron po ba kayong mga nahuli? Bago yun, mayroon kaming nahuli noon.
na isa. Yung squadron commander namin, si Pellegrino, inalagaan namin dyan sa headquarters namin dyan sa may kumbento ng Katoliko. Hanggang sa oras na kinuha na ng Amerikano, mga Amerikans kinuha na niya, dahil ayaw nilang masaktan pa yung Hapon na naka-dating dyan sa amin. Bali po sila na po yung kumuha ng responsibilidad doon para Oo, kinuha na nila para maalis sa responsibilidad namin. Alam mo, ang kundi, siyempre, ang mga Pilipino, mga sundalo, mga guerrilla, napahirapan noon. Ayaw nilang bumaba. Kasi mainit ang dugo ng Pilipino sa Hapon, ano? Opo, sinabot na. Ayaw nilang masaktan, kaya kinuha na nila. Hindi ko alam kung ilang buwan siya na-confine. Pero araw-araw pinapaligo dyan sa tambay yung river dyan naman. Ano pong ginagawa niyo? Ano pong ginagawa? Pinapaligo yung Hapon. Pinapaliguan po talaga? Oo. Inalalagaan din pinapakain. Hindi katulad nila na kung presyo ka bugbog sarado ka kung hindi pa marunong sumagot puputulin ang leg mo Hindi naman po naging sakit sa ulo yung Hapon doon nung hindi naman. na-detain po. Hindi. Sumusunod na. Sabihin pa sa'yo, barilin mo na lang ako. Pero ayaw nila Nang na-experience ako nung gwardiya kami sa tulay dyan. Sa tulay yung Mandarian. Santa Rita po. Sa Kiling, yung ngayon, noon kahoy pa lang yun Ngayon, simento na. May nahuli silang mga Amerikano galing sa North. Siyempre, tulay dumaan doon sa amin. Apo. Kinukuhan, kinulat ko kamo dito niya. Ano po yung nahuli? Nagalit yung Amerikano. Pinagalitan ako. Kayo po yung nahulatan. Kung nakasakay sa Wipon Carrier, yung truck. Apo. Dahil nasa tabi siya. Ay, gwardiya ko. Kaya sa inis ko, Kinulatan niyo doon? oo, Ano po yung Hapon po? Hapon? Hapon. Nagalit yung Amerikano sa akin. Bakit po? Bakit daw sinaktan ko yung Hapon? Hindi na lang ako umuwi ka. Umalis na ako. Para wala nang maraming discussion. Hindi mo po lalaki yung Oo. Hirap din namin nag-gugor yan. Nung liberation, meron ng mga Amerikano. Gwardiya kami sa mga tulay. Dito, buong Panang Kabangan. Papatrol kami. Ano po yung mga naging benefit niyo po nung natapos na yung World War? Sabagay. Hindi pa kami kaagad sinildohan Pahirapan pa kami. Magsildo, nagkampo. Nalinis na dito. Dinala kami dyan sa Marcelino. Nagkampo kami dyan. Bago doon sa kumambya kami sa Santa Castillos. Ganon. Pagkatapos, bandang buwan ng August siguro, dinala na kami sa
Camp Porac, Pampanga. Doon na po natapos yung servisyo nila. Oo. 7 November. Ako na-discharge. Narinig na ako noon. Tapos may pension. Okay na po lahat. Tapos na po. Yes na po. May pension. Lahat po lahat. Yun. Wala. Apo. Ah, hindi mo tinanong yung pension pibaw ni lulo mo. Pinaka-sweldo ng mga ano. Lahat po. Yes na? Oh, yes mo.